The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delight in the
His goodness and His Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's speak for me? Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's speak for me? It is time He will make it happen. It is time He will grant your heart's desire. It is time with His grace and power, anything is possible. It is time. Prayers from the heart, asking for what I need from God. I'm wondering from the start, what is God's need for me? It is time He'll make it happen. It is time He'll grant your heart's desires. It is time with His grace and power, anything is possible. It is time. It is time He'll make it happen. It is time to grant your heart's desires. It is time with His grace and power, anything is possible. It is time. Anything is possible. It is time. Anything is possible. It is time. Good morning, Jesus! Intro. Sugod palakasin ng mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Sugod palakasin ng mahihina. Ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya. Sa gitna ng problema, ang alagad ni Kristo ay laging handa, matatag at masaya kahit Woo! Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Sugod palakasin ng mahihina. Huwag kang susuko, huwag kang bibitiw. Sugod palakasin ng mahihina. Sugod palakasin ng mahihina. Morning, Jesus! Ating Panginoon, magandang umaga pong muli sa ating lahat mga kapatid. Pastor Simple. Magandang umaga. Yan, thank you Lord. Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Lalo-lalo na po doon sa ating mga kapatiran dito po sa loob at ganoon din po sa Yan, thank you Lord. Purihin ang Panginoon muli. Magandang umaga po sa ating lahat. Una po dito sa ating mga kapatiran sa loob ng Kompi. At kumusta po ang buhay?
Amen. Yan, talaga namang ganap at kasiya-siya ang buhay. Kaya muli po mga kapatid, sa umagang ito, muli po ay pinapaabot nating muli yung pagbati sa lahat po ng ng mga kapatiran diyan sa Minister Otan, sa kapatiran natin sa buong mundo. Baka makalimutan pa natin, di buong mundo na lang. Di ba? Live kami dito, live. Yan. Yeah, sa buong mundo po, sa lahat po na nakikinig ng mga kapatiran natin. East, North, East, West, South. Yan, lahat ng mga kapatiran natin dyan. Sa iba't ibang dako ng lugar, umaga, tanghali, gabi, o hapon man sila. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Thank you, Lord. Sige, Minister Otan, tayo muna ay mananalangin. Thank you, Lord. Sige. Hallelujah. Hallelujah. Dakila po namin Diyos, una sa lahat, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa umagang ito sa pribilehiyo na naman po na inyong ibinigay sa amin po dalawa ni Minister Otan para sa umagang ito, kami po ang inyong gamitin. At muli, Lord, inaamin po namin yung aming kawalan. Kayo po ang magtuturo ngayon sa umagang ito sa pamamagitan po ng gabay ng Banal na Espiritu. At salamat po, Panginoon. Alam namin, Lord, na sa araw na ito ay meron po magandang mangyayari sa amin sapagkat ang mabuting balita na mamumutawi sa aming mga labi ay magbibigay ng kalakasang patungo po sa mga kapatiran namin. At salamat din po, ganun din po, dalangin namin, Panginoon, yung aming mga kapatid na ngayon po nasa biyahe pa, papunta sa trabaho, maging nasa kanya-kanyang tahanan. Ingatan po ninyo, Lord, katulad ng inyong paggabay sa bawat isa. Alam po namin, Lord, na lagi naman po kayo naandyan para samahan po kami sa lahat po ng aming gawain. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Yan, sige, Minister Otan, dahil muna tayo doon sa ating memory verse. Dito po tayo sa Leviticus 26 verse 4 sa New King James Version. Then I will give you rain in its season. The land shall yield its produce, and the tree of the field shall yield their fruit. Yan po. Sa Tagalog, Minister. Yan, sa Tagalog po ay bibigyan ko kayo ng ulan sa kanilang kapanahunan at ang lupain ay magbibigay ng kanyang ani at ang mga kahoy sa parang ay magbubunga. Thank you, Lord. Napakaganda pong memory verse natin, mga kapatid, sa buong linggo po natin. Yan po rin ang Panginoon. Yan, muli po, mga kapatid, tayo po ay dadako na sa ating series po ng pag-aaral natin sa umagang ito. At bago tayo magpatuloy, babasahin ko na po yung ating word sa umagang ito na ito naman po ay matatagpuan dito sa 2 Timoteo, Kabanatang 2, dito po sa mga talatang 3 hanggang 4. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ako'y magpapasyang sumunod kay Kristo. Ako'y magpapasyang sumunod kay Kristo. Ako'y magpapasyang sumunod kay Kristo. Di uurong, di uurong. Yan, mga kapatid, tayo po ba'y nakapagpasya na sumunod sa Panginoon? Kaya alam ko na tayo po'y nakapag-decide na talaga na tayo ay sumunod sa ating Panginoon. Ngayon po, dito na po tayo, dako na po tayo sa ating patuloy ng pag-aaral natin. Tayo po ay nasa series ng pag-aaral natin tungkol sa tinatawag na Distinguished Qualities of a Soldiers of Christ. Yan ho yung ating kung inyo ho natatandaan, no, mga nakaraang linggo ay nasimulan na po ni Minister Ernie at saka po ni Pastor Rapi. Yeah, puro S yan, Pastor. Puro S. Yeah, thank you, Lord. At nais ko lang pong i-recap yung mga napag-aralan ho natin noong nakaraang linggo. Yan, doon po sa verse 1 and 2, sabi nga, ang sundalo ni Kristo ay malakas. Sabi nga, strong lagi yan. Di po ba? Being strong enough to trust God. Sabi nga, matibay yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. At yan naman po talaga ang dapat gawin ng isang mga sundalo ni Kristo. Ano pa?
being strong enough to depend on God in doing what God wants us to do. Sabi nga, determinado po na ano yan, ang mga sundalo ng Kristo, determinado na gawin ang mga nais ng Diyos. Di po ba? Sabi nga, kung meron man ho tayong pinakananais sa buhay natin, yung determinasyon po natin, na sundin natin yung ipinapagawa ng Panginoon. Ano pa? Yung strong enough to take God's teaching that we heard. Yung bang matapang natanggapin ang katuruan ng ating Panginoon sa mga napapakinggan natin sa ganitong gawain. Yan po yung mga napag-aralan natin ng Ano pa? Strong enough to entrust God's teaching to others who are able to teach others also. Diba? Alam po naman natin yung life verse ng ating community. Inyo po bang memorize na yung life verse ng ating community? Ano nga ba yun? Sa 2 Timothy 2:2. Diba? Sabi doon, take the teaching that you heard me proclaim in the presence of many witnesses, to entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Sa Tagalog naman po, ang sabi po doon ay, ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay ituturo mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magtuturo naman sa iba. Kaya sa lahat na nakapaloob talaga sa community natin, yun po yung ating gawain na ibahagi natin. Hindi ho tayo nananahimik. Ibig sabihin, nag-iingay lagi tayo. Yung bang ibinabahagi natin yung kabutihan ng Panginoon. Ano pa? Ito nga po, sabi dyan ay yung mga may kagalakang ipagkatiwala ang mga katuruan ng Diyos sa mga taong magtuturo naman sa iba. Yun na po yung ginagawa natin. Kaya nga tayo po ay patuloy na dumadami. Sino mang makausap natin, lagi nating ibinabahagi ang katuruan ng ating Panginoon. At bilang, sabi nga, itinulad po ni San Pablo ang pagiging Kristiyano saan? Sa isang sundalo. Bakit nga ba, kung titingnan natin, laging sinasabi ni San Pablo na yung ating paglilingkod ay itinulad sa isang sundalo? Yan, pag sinabing sundalo, sabi nga po, sila ang mga tao na tinawag sa paglilingkod para ingatan ang bayan. Yan, yun yung mga sundalo para protektahan. Ang sundalo ng Diyos ay mga taong tinawag ng Diyos sa paglilingkod para ingatan ang bayan ng Diyos. Yan yung mga sundalo ni Kristo. Pag sinabing ingatan ang mga bayan ng Diyos, di ba? Kaya nga sa panahon ngayon natin, ibinabahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon. Sipin, mahirap po pag walang gabay ng Word of God, pwedeng maligaw. Kaya nga po kung gusto nang talagang hindi maligaw ang tao nung gagawin, babasahin talaga yung Bible. Ito po yung katuruan talaga na nanggagaling kay Lord. Ano pa? Bilang sundalo ng bayan at bilang sundalo ng Diyos, tinawag para sa paglilingkod. Tayo po, yung tinatawag na call to service. Tinawag ho tayo para maglingkod. Ano pa po? Sinanay para maglingkod. Tayo po tinitrain for service. Kaya nga kung ating mapapansin, talaga namang yan yung mga sundalo ni Kristo. Yung bang laging tinuturuan, tinitrain para malaman kung ano yung gawain ng isang mga sundalo ni Kristo. Ano pa po? Patuloy ang pag-aaral para sa paglilingkod. Ito po yung tinatawag disciple for service. Kaya nga po tayo, hindi tayo humihinto sa pag-aaral. Parang natatandaan ko po sa isang probinsya, mayroon nagtanong sa amin, ang sabi, kung dito daw po sa ating gawain ganito ay may graduation. Parang ang dating may graduation daw ba tayo dito? Alam nyo, sabi namin, wala akong graduation dito. Tayo po, habang nabubuhay sa mundong ito, aral tayo ng aral. Ibig sabihin, yun ang gawain natin bilang mga mananampalataya na mga tinawag ng ating Panginoon. Halimbawa, di ba, sa ating ngayon, na tayo ay patuloy pong ginagamit ng Panginoon para ipahayag ang mabuting balita ng Panginoon. Sabi nga, ngayon naman, iikot ang ating pag-aaral na ang isang sundalo ni Kristo ay yun nga pong tinatawag na single-minded soldiers. At yun nga po yung tatalakayin namin nga ni Minister Otan, yung single-minded soldiers. Yan, pag sinabing single-minded soldiers, iisa lang ang nasa kaisipan. Yan, simple, single po iisa lang talaga yan. Isa ang nasa kaisipan sa sundalo ni Kristo na isa ang nasa kaisipan sumunod saan? Sa commander natin. Sino po yung commander natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ngayon po sa umagang ito, sabi nga titingnan natin kung ano-ano nga ba yung mga katangian ng isang
single-minded soldiers. Yan. Minister Otan, ano nga ba yung mga katangian ng isang single-minded soldiers? Yan. Good morning po mga kapatid. Magandang umaga. Yan. Thank you Lord. Nandito na naman kami ni Pastor Simple. Itong ating series po to. Ito yung character of a soldiers of Christ. Yan. Character. Na simulan niya, sinabi nga ni Pastor kanina, simulan yung strong. Ayan, strong. Tapos kami ngayon, sabi doon, single-minded. Pinakita na kanina ni Pastor. Ngayon, bakit ba sinulat ito? Sabi, ba't ginamit ba yung soldier? Sabi, Paul uses the image of a soldier to illustrate the kind of discipline and commitment required of a Christian. Yan. Di ba? Parang pag tinignan natin, Paul uses the image of a soldier to illustrate the kind of discipline and commitment required of a Christian. Kaya pinapakita po dito, yung pagiging soldier, ipinapakita katulad ng isang Kristiyano, na pag tinignan natin dito na kailangan maging katulad tayo ng isang sundalo. Sabi nga doon sa kinanta namin, hindi natatakot at laging handa. Yun ang isang sundalo ni Kristo na laging handa kahit sang laban, kahit anong battle, kailangan laging handa na sumunod sa ating Panginoon. Ito pa, Paul is encouraging Timothy, a young leader in the church, to be strong and faithful followers of Christ, even in the face of adversity. Pinaparating niya dito kay Timothy. Kasi pag tinignan natin, siya yung church leader dito na pinapaabot niya kay Timothy, ni Paul, na maging matibay, maging strong and faithful followers of Christ. Kaya katulad din natin na ibinabahagi namin dito na tayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang followers of Christ, kailangan, sabi doon, maging strong. Kahit anumang pagsubok, anumang suliranin sa buhay, ay makakayanan natin, kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Kanina, binanggit ni Pastor, yung single-minded na soldiers of Christ. Ngayon, ano ba yung characteristic ng isang single-minded soldier? Yan ay ibabahagi ko po sa ating lahat. Meron po akong nakita ditong 5 na character ng isang soldier na dapat nating matutunan na ma-apply natin sa ating buhay. Yung unang-una dito, yung focus on the mission. Yan. Kailangan. Di ba, pag single-minded, sabi nga ni Pastor, single. Pag dinignan mo, walang kasama. Sabi, focus on the mission. Prioritize your spiritual mission just as soldier. Prioritize their military mission. Di ba? Parang sa soldier, ano ba yon? Obey first before you complain. Sa atin, ang mission natin, anong mission natin bilang isang mananampalataya kay Kristo? Ang verse natin dyan, Matthew 6:33. Diba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya pag tinignan natin, ang isang single-minded soldier, kailangan nakapokus. Kanino? Sabi nga sa commander. Sa atin, kanino nakapokus? Sa ating Panginoon. Ngayon, paano tayo makakapokus kay Lord? Kailangan lagi natin, sabi nga sa kanta uunahin kong lagi ang Panginoon. Kasi, pag nakapokus ka kay Lord, di ba? Pag nakapokus ka sa mission, makikita mo, nakasunod na yung lahat na pag inuna natin ang ating Panginoon, nakasunod na ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi bakit kailangan nakapokus tayo?
bilang isang Kristiyano, kailangan nakapokus tayo sa mission. Kasi baka mamaya dumating tayo dito. Santo, Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon ay makapapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya pag tinignan mo, kaya importante nakapokus sa mission. Kasi maraming naglilingkod, maraming tumatawag sa Panginoon, pero hindi lahat makakapasok. Yun lang sumusunod. Kasi pag nakapokus ka sa commander mo, nakapokus ka kay Lord sa mission na pinagagawa sa iyo ng Diyos, sigurado, meron niyang pagpapalang nakalaan, di ba, Pastor? Simple. Kaya dito, importante na lagi tayong nakapokus. Paano? Sabi doon, kailangan lagi natin uunahin ng Diyos. Kailangan natin alamin kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa atin para yung ating mission ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi pag tinignan mo, di ba, in-illustrate nga ni Paul yung pagiging soldier sa pagiging Kristiyano. Kaya kailangan tayo, pagiging Kristiyano, pag inuna mo ang Diyos, di ba? May mga kapatiran nga tayo eh. Minsan, di ba, parang hindi muna ako aatin ng prayer meeting. Bakit? Marami akong gagawin, maglalaba pa ako, o ganito, something, ganito. Lagi namin sinasabi ni Sister Ana, unahin natin si Lord. Focus tayo sa vision, kailangan unahin ang Diyos. Kasi pag inuna natin ang Diyos, nakasunod na magiging maayos na yung ating gagawin. Importante kasi alam natin yung mission natin. Alam natin kung ano yung dapat prioritize natin sa ating mga kanya-kanyang buhay. Kaya yung mga kapatiran natin na sumunod na prayer meeting, sabi niya, brother, hindi muna ako naglaba. Tapos pagdating ng prayer meeting, sasabi niya, brother, ang laki pala na nagagawa pag yung pinagagawa sa inyo ng Diyos, ginawa mo. Bakit? Kasi yung pag-uwi ko na hindi ko nilaban, pag-uwi ko, nag-fellowship, nag-prayer meeting, pag-uwi ko, mas madali. Di ba? Parang pagiging soldier, pag sumunod ka, mas madali. Mas madali yung magagampanan mo, mas madali yung gagawin mo kasi alam mo yung gagawin mo. Kaya yun, sabi dito, una, focus on the mission. Doon sa binasa natin, doon sa verse 3, Pastor, pabasa nga. Yan. Sa verse 3. Verse 3. Yan. Sabi dito, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Makibahagi. Kaya sabi dito, endured hardship. Kaya pag tinignan natin, kasama yung hirap. Pag soldier ka, di ba, pag tinignan mo, makikita mo, minsan pumupunta kami sa ibang lugar, nakikita namin yung mga soldier, mga army, grabe. Yung bag nila, grabe kalalaki. Tapos yung nilalakad nila, yung pinupuntahan nila. Pag tinignan natin dito, tayo din bilang isang Kristiyano, na isang karakter ng single-minded soldier, yung endure hardship. Kasi pagiging Kristiyano, pagiging lingkod ng Diyos, hindi madali. Di ba, Pastor? Minsan, pupunta ka sa isang prayer meeting, meron nga kami pinuntahan, kailangan, pag pumunta ka sa isang prayer meeting sa outreach, kailangan, 6:00 ng gabi, ng hapon, kailangan tapos na yung prayer meeting mo, Pastor. Kasi pag hindi mo natapos ng 6:00, wala ka nang sasakyan. Maglalakad ka. Kaya sabi dito, endure hardship, be willing to face challenges and difficulties with perseverance and courage. Kaya kasama na pag tinignan nyo, endure hardship, kasama. Kasama yung katawan natin dito, body, mind, kailangan yung energy, yung time. Pag tinignan natin, kasama yung paghihirap. Hindi yung parang banjing-banjing, katulad nga yung laging sinasabi ni Pastor. Kailangan pag napunta ka sa isang lugar, di ba? Kailangan win more soul. Di ba? Parang hindi ka parang
pinadala ka sa isang lugar, parang papetik-petik ka lang, di ba? Hindi, kailangan go ng go, ng go, ng go, ng go. Di ba? Yun yung isang pinakamaganda kasi bakit kailangan natin na yung kasama yung hirap? Kasi sabi dito, doon sa, di ba? 1 Corinthians 15:58, walang nasasayang sa paglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kailangan go ng go. Lalong nahihirapan, lalong tumatapang, lalong nasusugatan, lalong tumatapang, hindi umaayaw. Yun ang dapat na isang Kristiyano. Pag naging soldiers of Christ, kasama yung hirap. Hirap, sakit, dusa. Kailangan kasama din yun. Pero pag tinignan mo, kahit may hirap, sakit at dusa, makikita natin dito, kasama natin ang Diyos, mas lalong gumagaang ang ating paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya dito, sabi dito, kasama yung hardship. Yung pangatlo, mabilis ba ako, Pastor? Naantok ko si Pastor yata. Yung pangatlo dito, na yung single-minded soldier, yung character niya, kailangan maintain spiritual discipline. Maintain spiritual discipline. Cultivate spiritual habit such as prayer, Bible study, and obedience to God's command. Kaya sabi dito, maintain spiritual discipline. Kailangan nakadisiplina. Diba? Ang soldier, kailangan, pag tinignan mo nga bibihira ka makitang soldier na mataba Kasi nakadisiplina sila. Diba? Physically fit. Kasi yun ang isang dapat na isang Kristiyano nakadisiplinado. Kailangan din ng isang Kristiyano na maging disiplinado. Paano tayo magiging, yung spiritual discipline maintain? Paano natin ma-maintain yung spiritual discipline? Kailangan, sabi doon, laging nagbabasa. Laging nagbabasa ng salita ng Diyos, laging nakikinig ng salita ng Diyos, at laging pinaghahawakan ang salita ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Kasi kailangan disiplinado tayo na kailangan yung kalooban ng Diyos ang siyang masusunod. Kasi hindi ka pwedeng maging sundalo punong abala ka sa napakaraming bagay. Kasi sabi dito sa 1 Timothy chapter 4, sabi sa salita ng Diyos sa 1 Timothy chapter 4 verse 7, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat at walang halaga. Sa halip, pagsumikatan mong maging makadiyos. Yun. Spiritual discipline, kung wala namang kwentang pag-uusapan, huwag ka nang makisali. Kung wala namang kwentang gagawin, huwag ka nang makisali. Kailangan pagtuunan natin, alin? Yung makilala natin ang ating Panginoon. Maging makadiyos tayo. Kaya sabi, huwag mong abalahan yung mga alamat o something na magpapakatatag sa iyong pananampalataya. Di ba? Minsan may lalapit sa iyo. Kwento, tapos makakapag-suggest ka. Di ba? Para pag inisip mo, yung kinukwento ba to? Tapos magre-response ka. Ano ba to? Makakalayo, ano ba to? Yung makakadagdag pa to sa spiritual na buhay natin. Di ba? Pag tinignan natin dito, lalago ba yung ating spiritual? Kaya pag tinignan natin dito yung mga bagay na wala namang dapat pag-aabalahan, yung mga bagay na hindi naman dapat pagtuunan, huwag na natin pagtuunan. Kung hindi pagtuunan natin yung salita ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi, maintain spiritual discipline. Paano? Pagbasa, pakikinig ng salita ng Diyos, laging sa fellowship, at laging, yung pagtinignan natin dito, lagi natin panghawakan yung pangako ng ating Panginoong Hesukristo. Yan, nakakasunod ba tayo? Yan,
maintain spiritual discipline. Kaya lagi tayong nakatune kay Lord. Yung mga bagay na hindi naman makakapagpalago sa ating pananampalataya, aalisin na natin. Kailangan lagi tayong nakatuon sa Panginoon. Yung pang-apat, yan. Yung pang-apat, resist distraction. Doon sa verse 4, Pastor. Yan, dito sa verse 4. Yan, sabi dito, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Yun. Hindi punong abala sa Avoid getting entangled in worldly pursuit that distract you from your spiritual mission. Avoid entangled in worldly pursuit that distract you from your spiritual mission. Pag tinignan natin, alagad ni Kristo, soldiers of Christ, kailangan hindi na didistract. Walang masyadong punong abala. Natatandaan ko dito noon, ang mamiligaya ang Daddy Bart. Pag gusto mo maglingkod nung araw sa Panginoon, gusto mo maging manggagawa ng Diyos. Kaya nga sabi, full-time worker. Kasi importante. Kasi pag naging full-time worker ka, kaya nga full-time kailangan lahat ng gagawin mo, lahat para sa Panginoon, nakaugnay sa ating Panginoon. Kasi hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon na parang ang dami mong distraction. Natatandaan ko nga noon, meron ako isang kaibigan, medyo na siya, nag-boom na siya. Tapos may business siya sa Amerika. Tapos sabi niya, Tan, kamusta yung buhay mo? Okay na, okay kay Lord, ganyan. Sabi niya sa akin, okay lang ba yung buhay mong ganyan? Sabi ko, bakit ano bang pinagkaiba ng buhay ko sa buhay mo? Ito, masayang-masaya ako. Kung ano man yung hinihingi ko lang kay Lord at binibigay. Kasi, sabi niya, bibigyan kita ng business. Sabi niya, magtatayo ako dito ng franchise dito sa Pilipinas. Ikaw ang paghahawakan ko. Ngayon, kung ayaw mo naman, sabi niya gano'n, ganito na lang. Kasi dito ko ino-order yung aking mga yung pang ano niya doon sa Amerika, yung pang business niya. Sabi niya, ganito na lang, o-order ako dito, tapos ikaw ang pipick up, padadala mo lang sa Amerika. Tapos sigurado meron ng ganansya. Parang sa tingin mo minsan, di ba? Parang ganansya no, Pastor no? Parang peso sign kagad lumalabas sa mata mo sa isip mo, peso sign. Parang pag tinignan mo naman, pwede ko naman isingit to. Pero, hindi ko nagawa. Sabi ko, hindi. Kasi sabi sa amin, ng leader namin, ng mamiligaya, kailangan nakapokus. Nakapokus sa gawain ng Diyos para hindi nahahati yung kaisipan. Alam nyo, nung sinabi ko yon, ay, thank you Lord, parang nabuhayan ako kasi pwede kang masway Kasi parang pwede mo namang double-double naman di ba? Nasa prayer meeting ka, tapos may tumawag. Paano? Mamimili ka ngayon. Merong deliver. Tapos ngayon, nasa prayer meeting ka, ano gagawin mo? Bibilisan mo yung prayer meeting mo para ma-deliver mo? Hindi. Kaya nga sabi dito, ang isang karakteristik ng isang sundalo ni Kristo, kailangan avoid getting entangled in worldly pursuit that distract you from your spiritual mission. At thank you Lord naman, napagtagumpayan naman. Kaya yung pagpapala ng Diyos, laging nakatuon ka lang kung ano yung pinagagawa ng Diyos at wala kang masyadong isipin.
Kasi parang pag tinignan mo, wala kang isipin kasi nakatuon ka lang kay Lord. Tapos, pag tinignan mo, yung pagpapala naman ng Diyos, buhos-buhos yung pagpapala ng Panginoon. Sabi nga dito sa James 4, sa salita ng Diyos sa James 4, verse 4, mga taksil, mga taksil, hindi ba ninyo alam kapag nakipagkaibigan kayo sa sanlibutan, ay kinakaaway naman ninyo ang Diyos. Ang sino mang nagnanais na maging kaibigan ng sanlibutan ay kaaway ng Diyos. Ibig sabihin, parang pag tinignan natin dito, wala na tayo doon eh. Kaya nga Romans 12:2 di ba? Do not conform yourself to the standards of this world. Kaya kailangan bilang isang Kristiyano, hindi tayo madidistract. Kailangan laging nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. Meron nga ako isang dito sa Bible character dito sa Bible. Yung pag tinignan mo yung Drix, marami kasi minsan ganito yung kanilang paglilingkod kay Lord. Minsan alam niyo yung kwento nung kay Maria and Martha. 'Di ba? Pag tinignan natin, maraming Martha no? Kailangan pag tinignan natin, 'di ba, do sa Luke 10, do sa 38 hanggang 42, pumasok si Lord sa isang lugar. 'Di ba? Tapos nagpahayag siya ng salita ng Diyos, pinapasok siya ni Martha and Mary. 'Di ba? Pagpasok doon, anong ginawa ni Mary? 'Di ba? Makinig, mataimtim na nakikinig sa Panginoon. 'Di ba? Parang, yaan mo na yan, pagkain naman yan. Ito muna pagkain spiritual. Pero minsan, maraming Martha. Ano yung Martha na yun? 'Di ba parang mas inuuna yung, hindi naman masama, wala naman akong ibig sabihin. Pero pag tinignan natin, soldiers of Christ, sabi, single-minded, kailangan yun yung ating nakapokus. Walang distraction para sa gawain ng ating Panginoon. Di ba, nilapitan niya pa yung Panginoon, pagsabihan niya naman yung kapatid ko, hindi man lang ako tinutulungan dito, hirap na ako, tapos siya, nakaupo lang doon. So, ano sabi ng Panginoon? Mas mainam yung ginawa niya na makinig ng salita ng Diyos. Kasi importante yung salita ng Diyos. Kaya sa buhay natin, resist distraction. Kailangan nakapokus sa ating Panginoong Hesukristo. Diba? Pag tinignan natin, pag nakapokus ka, pag tinignan mo, punong abala ka, hirap na hirap ka, pagdating sa dulo. Diba? Sino mas kinalugdan ng Diyos? Diba? Importante kasi na kailangan nakapokus kay Lord. Yung mga distraction, aalisin natin. Para pagdating ng oras, nandiyan na yung pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon sa atin. Meron pa nga nag-share sa amin kahapon. Habang bumabiyahe kami, tinanong ko, Brother, hindi ka na ba nagba-buy and sell? Sabi niya, hindi na eh. Kasi mahahati yung oras. Yun ang tama. Kasi paglingkod ka ng Diyos, wala nang distraction. Di ba yung pagkita ng pera, wala na yun. Di ba paglingkod ka ni Lord, kaming mga manggagawa dito, wala na kaming other hanap buhay. Ang hanap buhay namin, hanapin yung mga nawawala. Ang tungkulin namin, gampanan yung pinagagawa ng Diyos, i-share yung salita ng Diyos at wala ng distraction para full-time na mababahagi mo yung salita ng ating Panginoong Hesukristo. Di ba? Katulad doon sa soldier. Di ba yung soldier na binasa ko sa James 4:4, hindi ka pwede makipagkaibigan sa kalaban. Di ba? Hindi. Gagawin ko, kakaibiganin ko para maging maayos kami. Paano mo naman maayos yung kaaway nga eh? Di ba? Pag tinignan natin dito, kailangan ihiwalay natin yung ating sarili, sasama tayo sa ating kapwa mga
Kristiyano, hindi hihiwalay mo yung sarili mo lang ikaw. Hindi. Isasama mo sa mga kapatiran. Di ba sabi doon sa Psalms 133, napakaligaya at kahanga-hanga sa ating pagmasid. Ang nagkakaisa, laging sama-sama na magkakapatid. Huwag ka makipagkaibigan. Di ba? Parang pag tinignan natin kasi, alin sa dalawa, makukuha ka niya o ikaw ang makukuha mo siya. O, di ba? Samantalang pag tinignan natin dito, kailangan tayo ay nakatuon sa ating Panginoong Kristo. Kaya resist the distraction. Ayan. Panghuli na ako. Pastor, sunod ka na dito. Sabi, seek to please God. Doon sa 4, di ba? Ang lingkod ng Diyos, pag tinignan natin dito, hindi siya punong abala sa napakarami. Ang hinahangad niya, di ba? Ma-please yung kanyang lingkod, yung kanyang amo. Di ba? Tayo din. Tayong mga soldiers of Christ, kailangan seek to please God. Sabi, align your life with God's will and seek to honor Him in all you do. Align your life with God's will and seek to honor Him in all you do. Kailangan bilang isang Kristiyano, sabi doon, kailangan uunahin natin i-please ang Diyos. Kailangan laging nakatuon kung ano ang pinagagawa ng ating Panginoong Hesukristo. Katulad din ng soldier. Di ba? Pinipilit niya kung sino yung kanyang commander, susunod lang siya. Katulad nito ngayon, nakikita niyo ba kami ngayon ni Pastor Simple? Kanina, naka-polo shirt ako. Naka-polo shirt ako. Ngayon, dahil siya yung commander ko dito, sabi niya, palit tayo. Mag-polo shirt ka rin. Mag-sweatshirt ka rin. Para pareho tayo. Di ba? Pangit bang tignan? Di ba napaganda? Yun ang isang pinakamaganda dito. Kailangan sinisik mo. Ipi-please mo ang ating Panginoon kung ano yung pinagagawa ng ating Panginoon. Kasi kung tulad na kaming dalawa dito, sasabihin niya, tinext ko sa'yo anong oras mo ba tinext? Pagbaba mo lang yata, dapat kanina mo pa, kahapon mo pa sinabi na para pareho tayo. Wala nang ganunan. Kailangan sumunod. Kailangan naka-align, nakatune sa ating Panginoong Hesukristo. Sabi dito sa 1 John, chapter 2, 15 to 17. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan ay masasamang nasa ng laman, ang nasa ng mga mata, at mga mapagmamalaki sa mundong ito ay hindi magmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mawawala ang sanlibutan, ang lahat ng kinahumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay magbubuhay magpakailanman. Diba? Kailangan, ang soldiers, hindi ka pag tinignan natin, hindi ka nakatingin sa mga makamundo. Di ba? Parang pag tinignan mo, hindi ka naaakit sa makamundo. Hindi mo ginugusto yung makamundo. Kasi katulad ng soldier, di ba? Hindi sila pag tinignan mo, hindi sila pwedeng mag-good time. Di ba? Hindi mo pwedeng mahalin ang mundo. Di ba? Huwag ibigin ng mahihirapan ka. Baka ang mangyari sa iyo diyan, lumabas ka, tas hindi ka na maging sundalo. Ganon din sa pagiging Kristiyano. Baka lumabas ka,
ang hirap pala yan. Ang dami pala nga. Ang daming violation. Ang daming dapat gawin. Hindi. Pag tinignan natin dito, ang gagawin mo lang, seek to please God. Sumunod ka lang kung ano magagawa. Pag pinagagawa sa'yo, si Lord ang bahala sa'yo. Si Lord ang magtatanggol sa'yo. Ang gagawin mo lang, susunod ka lang. Kasi, pag tinignan natin dito, may warning. Pag may warning dito, pag hindi ka sumunod, tapos parang pag tinignan mo, nakatingin ka, na-attract ka sa maraming bagay sa mundo, mapapahamak ka. Isang pinakamaganda dito, alam niyo yung si Cain. Achan, pag tinignan natin, yung sa Joshua 7, pag tinignan mo, kasi pag hindi mo sinik yung will ng Diyos, hindi mo sinunod yung pinagagawa ng Diyos, parang sa soldiers, mapapahamak. Yung sa Joshua, yung kay Achan, di ba? Parang pag tinignan mo, ang ganda na nangyari. Ang ganda na nangyari. Bakit? Yung Jericho napakalaki. Di ba? Binuwag nila. Tapos ito na naman laban, yung AI. Itong lugar na to, maliit lang. Maliit na lalusod. Sabi nga, huwag ka na magpadala ng marami. Kayang-kaya na to. Pagdating dun, tinalo. Kung sino pa yung maliit, tinalo sila. Tapos, pag tinignan natin doon, napagtanto, una pa lang, doon sa Joshua 20, sa chapter 7, una pa lang sinabi, wala, sabi ng Panginoon doon, wala kayong kukuhain, wala kayong sasamsamin ng bagay doon. Lahat susunugin. Alam niyo ang nangyari? Si Achan. Kaya pala, tinalo sila kasi meron siyang kinuha. Di ba? Kinuha niya yung robe, kinuha niya yung pilak, kinuha niya yung ginto, para walang makaalam. Alam niyo kung saan? Doon sa tent niya, doon niya nilibing. Doon niya nilibing yung kanyang nasamsam. Kaya pag tinignan mo, paglingkod ng Diyos, sunod ka lang. Kasi pag hindi ka sumunod, mapapahamak. Akalain mo, natalo mo yung pinakamalaki. Tapos itong maliit, tinalo ka. Bakit ka mo? Kasi pag tinignan natin, hindi natin sinusunod yung pinagagawa ng ating mga leader, ng commander. Hindi natin sinusunod yung pinasasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pag tinignan mo, ang linaw-linaw, wala kayong kukuhain sa Jericho. Lahat yan, susunugin. Tapos biglang may kukuha na isa, mapapahamak lahat. Kaya pag tinignan na, lesson learned, na bilang isang lingkod ng Diyos, kailangan, sabi dito, seek to please God. Kasi pag hindi tayo marunong sumunod, mapapahamak. Alam niyo kung anong nangyari? Dahil sa kagagawan niya, lahat ng kanyang angkan namatay. Kaya dito, bilang isang Kristiyano, lingkod ng Diyos, pag pinsinik natin yung kalooban ng Diyos, lahat magiging maayos lahat. At lahat yan magiging matagumpay. Kaya dito, binahagi ko yung 5, focus on the mission, endured hardship, maintain spiritual discipline, resist distraction, and seek to please God. Ang mga lingkod ng Diyos, di ba? Kailangan sumusunod. Doon sa lesson namin sa susunod pa, sa Romans 13, di ba? Sabi doon, walang leader na hindi ang Diyos ang nagtalaga. Sino man nilagay ng Panginoon,
dapat tayong sumunod. Kasi ang Diyos ang naglagay niyan. Ngayon, kung hindi man magandang katiwala, tatanggalin ng Diyos. Ang importante, tayo mga soldiers of Christ, kailangan single-minded. Paano? Kailangan una susundin kung ano ang pinapagawa ng kanyang leader. In Jesus' name. Amen. Yan, thank you, Lord. Salamat doon sa ibinahagi ni Minister Otan. Totoo naman po, sa buhay natin ngayon, laging ang focus natin ay laging kay Lord. Sige, Minister Otan, dako muna tayo sa ating sa may birthday. Yan. Ngayon po ay March 27. Yan, nasaan ba yung may birthday? Nasa baba pa, bagal. 2025. How? Yeah. Yan, nasa baba. Yan. Jing. Brother Jing Umilin. Taga na, Sa- Illinois, Oo. Chicago. Sister Sister- Janine. Janine Toralba. Sister Princess Bacani. Sister Lilia Mercado. Sister Malu Garcia. Brother Sinon Alba Jr. Alaba. Jr. Ayan, sa ano yan? Sa Karangalan. Oo. Brother Christian Jugilon. Yan, sa ano yan? Sa Pangasinan yan. Uy, happy anniversary kay Minister Arnold Arnold, Sister Lisa. Oh, baka Pangilinan. naman. Ayan. And Brother Melvin and Sister Marisa Marisa Ruraldo. Happy birthday and happy Happy anniversary. Happy anniversary, happy anniversary, happy, happy, happy anniversary. Happy anniversary! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy anniversary to you. Happy, happy birthday to you. Happy Birthday and happy happy anniversary. Yan, Mr. Otan, pakibasa announcement natin. announcement. We encourage all of us to be a part of our church building. New worship center sa ating Bulacan property. This coming March 30, 2 p.m., this Sunday, there will be a CSM quarterly fellowship film showing. Saan na? Yes, that. Film showing po ito dito sa Parañaque Worship Center. Support po natin yung mga youth sa ating areas para sa makapunta sila. Isa pa, invited po ang lahat ng Nadalawin na. dalawin natin ang ating YouTube channel na Compi Media. May mga bagong playlist po ito doon. Mostly mga song po natin mula po nung unang panahon ng Mame Ligaya hanggang sa mga JMJ new song natin. Thank you, Lord. Ayan. Diretso na ba natin ito, Pastor? Ayan. Repeat new song of the week, Jeremiah 29:11, composed by Sister Sarah Abanilla. Thank you.
sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo, ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala, at kinabukasan na puno ng pag-asa. Ikaw ang aking Diyos, ang nag-iisang tunay. Wala kang katulad sa iyong mga salita. Hindi ko man batid ang laman ng iyong isip. Alam kong ika'y tapat sa pangako mo, o aking Ama. Dahil ang sabi mo ay nababatid mo, ang mga plano mo sa bawat isa. Buhay na sagana, puno ng pagpapala, at kinabukasan na puno ng pag-asa. Kaya't sa'yo ako ay maniniwala, at ang aking buhay sa'yo lang ilalaan. Yan, thank you Lord. Salamat po sa magandang awitin natin. Thank you Lord. Sa pagpapatuloy po, sabi nga po dito sa 2 Timothy 2 verse 3, makibahagi ka sa isang kawal tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Sa buhay natin, katulad nga nung naibahagi ni Minister Otan, talaga naman pong yung ating focus, simple ito na po yung ipinagkatiwala sa atin ni Lord na gawain, kaya tayo, yung ating nga pong buhay ay inilaan na natin para sa Panginoon. At bilang mga sundalo nga po ni Kristo, lagi po natin tatandaan, ang hardship in the missionary works, ito ay pakikibahagi lamang natin sa paghihirap ni Kristo. Di po ba? Kaya bilang sa panahon natin ngayon, kung tayo man po ay nakakaranas ng mga hardship ng buhay, sabi po dyan, ito'y pakikibahagi lamang natin sa mga hirap ni Kristo. At maraming pagsubok na hinaharap po ang mga sundalo ni Kristo. Totoo po yan na yan po'y nararanasan natin sa pagsunod natin kay Lord. Pero sabi nga po, train sila, tayo, na sumunod sa
sa kanila, sa commander natin, na walang iba kundi ang ating Panginoon. Di po ba? Tinitrain tayo, alam nyo, sa isang tinig na, sa pakikinig natin sa ating Panginoon. Di po ba? Naalala ko, Minister Autan, di ba, pagka yung laro na yung, yung palayok, yung pinapalong palayok. Di ba? Hampas palayok, di ba? Pagka mayroong hampas palayok, di ba, maraming sumisigaw diyan. Kaliwa, kanan, diretso, di ba? Parang ganoon eh. Pero ang sekreto diyan, alam niyo kung meron kang isang tinig na papakinggan. Sasabihin ng asawa mo, "Oh, tinig ko lang yung papakinggan mo ha. Pag sinabi kong diretso, diretso. Kaya mapapalo mo 'yon, di ba? Sipi, marami ka talagang tinig na. Yan. Ibig sabihin, sa buhay natin talaga, ganun din yung pakikinig natin sa tinig ng Panginoon. Alam naman natin yan. Sabi nga, nagtagumpay si Kristo sa lahat ng laban. Kaya dapat din natin sanayin ang ating pakikinig sa kanyang sinasabi. Di po ba? Totoo, yung sinasinga ni Minister Otan, paano natin mapapakinggan yung sinasabi ni Lord sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Di ba, natatanda ko nga merong isang narinig ko, sabi nga niya, pagka tayo daw ay nagdadasal, kinakausap natin ang Diyos. Pero pag binabasa po natin ang Bible, tayo naman ang kinakausap ng Diyos. Di ba, Minister Otan? Di ba? Totoo po yun. Pagka binabasa natin ang Biblia, kinakausap tayo ng Diyos. Kaya yung bilang isang single-minded soldiers, ibig sabihin, di ba yun lagi ang pinapakinggan natin tinig ng Panginoon. Di po ba, ang isang kawal, sabi nga doon sa mga binasa natin kanina, ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kinalaman sa pagiging kawal. Di ba? Kaya sa buhay natin, binibigyan naman tayo ni Lord ng wisdom. Pag yung mga napapakinggan natin magdadala pa sa atin para masway yung ating focus kay Lord, hindi na tayo doon. Di po ba? Doon tayo sa magdadala sa atin para makapamuhay tayo na nakalulugod kay Lord. At ang tungkulin ng isang sundalo ni Kristo ay ingatang maipahayag. Alam niyo kung alin? Ang mabuting balita ng kaligtasan hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Diba? Kaya sabi doon sa Matthew 28:19-20, humayo kayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa, bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak, at turuang sumunod sa mga ipinag-uutos ko. Diba? Nakakatuwa naman na sa panahon natin ngayon, yung ginagawa natin, kaya nga tayo sa ating paglilingkod kay Lord, ang layo din natin, yung mga mahal natin sa buhay, masira natin ng salita ng Diyos. Parang kami rin po, nabigyan ho kami ng pagkakataon na kami doon ma-assign ngayon doon sa halahala. Di po ba, naroon doon yung aking mga kapatid. Nung sabi ng mga kapatiran natin, yung mga sinusundan ko pong napa-assign, sabi niya, yung daw pong kapatid ko, ditong mga huli na, nagiging busy na, lagi na daw nasa bundok, dahil hindi nakaka-attend ng prayer meeting. Nung ako ma-assign, sabi ko, ganito ha, minsan lang kami pupunta dito sa isang linggo, isang araw lang naman yan, ganito, ganyan. Sabi ko, hindi pwede yung wala kayo dito. Sabi ko, itatakwil ko kayo bilang kapatid. Itatakwil ko kayo bilang kapatid. Biro lang naman po yun. Pero nakakatuwa lang yung Minister Otan. Ano yun? Thank you Lord. 2 beses na kaming 3 times na naandoon kami. Natatakot itakwil. Diba? Kaya lagi naandoon sila sa prayer. Kaya, kailangan lang. Gumamit pala talaga ng gulpi di gulat, ang tawag yan. Yan. Sabi nga, ginagawa niya na matapos ang ipinapagawa sa kanya na mission. Di ba yung mission natin? Meron sister na prayer meeting. Pinunta naman namin sa kamag-anak naman niya, Pastor. Di ba sa'yo, dinadahan mo ng dahas? Yung sa pinuntahan namin, sabi nung isang sister nasa Amerika pag yung mga kamag-anak ko i-video mo, pag yung kamag-anak ko wala dyan, walang pasalubong, walang ayuda. Walang ayuda, kaya lahat nag-aatinan. Talagang kailangan din wala. Ano pa po, sabi dyan, yung concentrated siya sa kanyang service. Di ba tayo ngayon, di ba natatandaan ko nung kapanahonan ng Daddy Bart Di ba, hindi ka basta-basta uuwi. Noon, sa isang taon parang minsan ka lang uuwi Di ba? Dahil alam niyo kung bakit? Dahil sabi ng daddy, nung panahon yon,
Pag umuwi ka ro ng bahay, dala-dala mo yung yung mga problema sa pamilya mo. Kaya hindi ka makaka-concentrate sa paglilingkod sa Panginoon. Di po ba? Ako nga, naranasan ko noon. Alam niyo ko, Minister Ota, sama ng loob. Pasko, okay, kasama ni Sister Opie sa outreach. Grabing sakripisyo yun. Nagpuputukan ako nasa ibang lugar. Buti hindi ko na naman naranasan yun. Kasama rin Sister Opie, hindi ko naranasan yun. Sorry. Yan. Pero natuto naman tayo. Diba? Yung discipline naman sa atin, talaga naman tinuruan din tayo na ako, laking pakinabang, laking turo doon sa akin ni Sister Opie talaga. Diba? Na, sa totoo lang, anong tawag doon? Mahigpit, strict, pero natuto. Diba noon talagang pag nagbasa ka, pag pinagsusulat ako niya doon sa Manila paper ng lesson pag inilagay ko lang yung surukat, ayaw niya ng gano'n. Di, sulat mo yan. Gusto talaga niya buo yung sulat mo. Kahit pangit yung sulat. Kaya ibig sabihin niyan, ang isa pong kawal, pagiging kawal ay wala siyang panahon sa mga bagay na makamundo. Yung katulad nga na sinasabi ka na ni Minister Otan. Alam naman natin ano yung mga bagay na makamundo, yung lust of the eyes, lust of the flesh, at saka pride of life. At ang sinisikap natin ngayon ay mabigyan natin ng kasiyahan yung ating pinuno, yung ating Panginoon. At hangarin niya na matupad ang ipinapagawa sa Kanya. Kaya nga po doon sa 2 Timothy 4:7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Sabi po doon ni San Pablo kay Timoteo, pinagbuti ko yung aking pakikipaglaban bilang isang sundalo ni Kristo. Kaya sa panahon din natin ngayon, maganda rin pong nagiging example natin yung mga taong halimbawa natin sa paglilingkod natin kay Lord. At sa mundo po natin ginagalawan, ang tao po ay madaming paraan para makaiwas sa pain, makaiwas sa sakit. Diba? Kaya nga pag masakit ang ulo, anong ginagawa? Umiinom ng pain reliever, paracetamol para makaiwas doon sa mga pain na nararanasan. Pero sa ating pagharap sa mga paghihirap dahil sa mabuting balita, hindi natin ito maiiwasan. Diba? Kaya haharapin natin. Di po ba? Haharapin natin to. Naging halimbawa, dito nga po sa binasa natin si San Pablo, yung kanyang single-mindedness sa pagharap niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Di po ba? At yun po, sa panahon din natin ngayon, ang dami ring mga naan yan na para masway yung ating yung gawain natin para kay Lord. Pero alam na po natin, dahil tayo nga po na-train nakikita natin na pagka yung mga bagay na magdadala sa atin para hindi mawala yung ating focus kay Lord, hindi na po tayo doon. Ang layunin natin ngayon, mabigyan natin ng kaluguran ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Kaya nga po dito sa 2 Korinto 11, basahin ko lang po yung 27. Tingnan po nyo ganito po ang nasasaad. 2 Corinthians 11 po ito. Sa verse 27 po hanggang 28. Sabi po dito, naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat, at matinding gutom at uhaw. Naranasan kong ginawin, ngunit wala man lamang mabalabal. Bukod sa lahat ng ito ay araw-araw kong pinapasaan ang mga alalahanin para sa lahat ng iglesia. Yun po ang naging karanasan dyan ni Paul sa kanyang bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya nga, di ba, pag binabasa natin yung kanyang mga sulat, para din tayo, parang kinakausap tayo, oo nga pala, yung isang sundalo ni Kristo, maraming maraming mga mararanasan yan. Kaya nga ang itinuturo yung yung ating focus sa ating ginagawa na paglilingkod natin sa Panginoon. Ano pa? Sabi diyan, Paul was committed to serving Christ. Doon sa Philippians 1:20 hanggang 21. Ang sabi diyan, ang aking pinakananais at inaasahan ay ang hindi ako mapahiya sa anumang bagay, kundi sa lahat ng panahon at lalo na ngayon ay buong tapang kong maparangalan si Kristo. Diba? Yun na po tayo ngayon sa buhay natin ngayon bilang mga mananampalataya ni Kristo. Simple hindi naman humadali. Minsan sa ating pagsishare ng mabuting balita, may mga taong minsan nga tinatawanan pa tayo Pero hindi tayo nakatingin sa ganon. Ang tinitingnan natin, basta maipahayag natin ang mabuting balita. Si meron namang pong tao na sa pagpapahayag mo ng salita ng Diyos, meron namang sila, nai-encourage sila na lumalapit sa Panginoon. Kaya yun nga, yung kagalakan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon, na minsan mararanasan mo talaga yung hirap,
Na talagang, ano nga sabi dito sa sinabi natin kanina, sabi ni San Pablo, yung matinding init ng araw, gutom, yan, naranasan po natin lahat yan. Pero thank you Lord po ngayon. Diba? Simple na pagdaanan na po natin yan na sa ating paglilingkod kay Lord. Parang natatanda ako, Minister Otan, dati meron tayong isang brother na gustong maglingkod kay Lord. Alam niyo yung ginawa ng brother nating, yung isa nating brother, diniscourage. Sabi niya, alam mo pa, pag naglingkod ka kay Lord, ganito, ikaw ay magbibiyahe ng ganito, magbibiyahe ng ganyan. Dinidiscourage niya. Di ba tayo, pagka nag-gano, ini-encourage natin, siya dinidiscourage niya. Tapos pagkatapos niya, sabi niya, ginawa ko lang yun para titingnan ko yung kanyang kung siya ba'y talaga magpapatuloy pa. Pero parang hindi na nga nagpatuloy. Na-discourage. Sipi, totoo naman po yun eh. Hindi yung paglilingkod kay Lord, lahat ay yan, hindi lahat ay sarap. Diba? Meron ding hindi sarap. Maraming hirap. Pero alin niya po, sa buhay naman natin, diba? Dalawa lang naman talaga yung paglilingkuran natin eh. Ano yung paglilingkuran natin? Ang Diyos at yung kaaway. Ay, ayaw naman natin maglingkod sa kaaway. Gusto nating maglingkod kay Lord. Kaya kahit may hirap, di ba, sarap naman ang pakiramdam na kumbaga man may mga nararanasan kang hirap sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagbalik mo, yung makita mo na nasira mo ng mabuting balita, di ba, yung kapatid ko nga ako natutuwa eh. Sabi nga niya sa sunod ho naming prayer meeting ng Thursday, sabi ng aking kapatid na panganay, sabi doon sa mga kasamahan namin, oh, mga sister, sa amin na ho kayo magtatanghalian at ako yung magpapatay ng native na manok. Aba, ako'y natuwa po. Sabi ko, aba, kaya kung gusto niyo sumama, pwede ho. Kung ang papatayin nila yung isa, gagawin natin dalawa. Yan. Natutuwa po ako. Sabi ko, aba, yung katuwaan mo talaga na talaga namang hindi sayang yung iyong ginagawa sa paglilingkod kay Lord. Kaya nga po, di ba yung kagalakan natin ngayon, bilang mga sundalo ni Kristo, simple, alam niyo kung sino ang dapat nating mission sa buhay natin. Simple nga po, yung mahal natin sa buhay. Yan ang uunahin natin. Di po ba? Sabi nga baka malayo na tayo, nakakalimutan natin yung mahal natin sa buhay. Di ba? Pero ngayon po, di ba, nare-remind tayo na ipapaalaala sa atin ng Panginoon na talagang ang una, yung mga mahal natin sa buhay. Tandaan po natin mga kapatid, naging halimbawa nga po si San Pablo doon sa single-minded na hinaharap niya, maraming hamon, pero nanatili siya, nakapokus sa paglilingkod niya sa pagpapahayag ng mabuting balita. Paul was committed to serving Christ. Doon niya po sa binasa natin sa Philippians 1:20-21. Tandaan natin, ini-equip tayo ng Diyos na tumayo sa katotohanan. Sa 2 Timothy 1:7, ano po ang sabi diyan? Ang ibinigay daw po sa atin, hindi daw. Ang ibinigay sa atin ni Kristo, hindi po espiritu ng kaduwagan, kundi espiritu ng katapangan na ipahayag ang kabutihan ng Diyos. At hindi lang po yan. Pangalawa, inihanda tayo ng Diyos sa katapatan, sa kanyang salita. Ito yung faithfulness to His word. Diba? Sabi nga doon sa awit 119:11, ang banal mong kautusay sa puso ko iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. At hindi lang po yan. Ini-encourage tayo ng Diyos sa single-minded devotion na nakapokus sa ating goal. Ano yung goal natin? Ang matupad ang nais ng Diyos. May kanta tayo dyan, Minister Arnold. Ano ba yung kanta natin dyan? Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko. Sige, kantahin natin. Ang hangad ko'y matupad sa buhay ko, ang layunin ni Kristo sa aking buhay. Nililimot ang nakaraan at sinisikap na makamtan ang nasa hinaharap. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, luwalhati buhay ko'y binago mong lubos. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, ang buhay ko ngayon puno ng pagpapala. Yan po ang sabi diyan, ang hangad natin ngayon ay matupad ang layunin ni Kristo sa ating buhay. Ang goal natin, talaga namang makapaglingkod tayo sa Panginoon,
na may kagalakan sa paglilingkod natin sa Diyos. Kaya nga po, ano ang sabi? Ano ang reminder sa atin? Doon sa Hebreo 12 verse 1, ang sabi diyan, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng maraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid. Yan mga kapatid, para makapag-focus tayo, tatanggalin daw po natin ang anumang balakid sa ating kapaligiran. Ano pa? Sa Philippians 3, verse 14, ang sabi diyan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan. Sabi po ni San Pablo yan, pag sinabing nagpupunyagi, pinagsisikapan po niya na magampanan yung ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya nga po, sa ating araw-araw na buhay, naku mga kapatid, ito na yung ating paglilingkod kay Lord. At sa 1 Corinthians 9 verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay may disiplina sa lahat ng bagay upang magkamit ng isang gantimpalang panandalian lamang. Ngunit ang gantimpalang hinahangad natin ay panghabang panahon. Yun naman pala. Yun daw pong gantimpala ng panandalian lang yan. Pero yung pong ating gawain, sabi diyan, ito daw po'y panghabang buhay. Kaya nga mga kapatid, sabi diyan, ang mga Kristiyano ay itinulad sa isang single-minded soldiers. Ano po yan? Tinrain tayo na sumunod sa dinisiplina tayo upang sa ganon ay magampanan natin yung mga bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon. Kaya sa atin ng araw-araw na buhay mga kapatid, yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon at itinulad tayo sa sundalo, ano nga po ang lagay? Yung layunin natin, mabigyan natin ng parangal, luwalhati ang ating Panginoon. Sa ating paglilingkod sa Diyos, yun na po, ang hangarin talaga natin ngayon ay yung magampanan natin yung ipinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Salamat po sa ating Panginoon. Kanta tayo, kaming lahat. Sige. Panghuling Last. awit po namin. No? Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran. Kaming lahat ay humahayo sa malayong dako. Hilaga, silangan, timog, kanluran, lahat hahatiran ng magandang balita. Yan. Salamat po kay Lord. God Mula bless. silangan, kanluran, ang hangad natin ay parangalan ang ating Panginoon, maihayon natin ang magandang balita. Muli, Panginoon, salamat po sa umagang ito na alam po namin, Lord, na naitaas po ang inyong pangalan. At dalangin namin, Lord, buong maghapong ito, kaming lahat, yung mga kapatiran namin na nasa iba't ibang lugar, ingatan po ninyo sa pamamagitan po ng inyong gabay, proteksyon po lagi ang hinihiling namin upang sa ganun patuloy po naming maranasan ang pag-iingat na nanggagaling po sa inyo. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat sa Diyos. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.